Ang Ukraine, sa kasamaang palad, ay maaaring mawala ng isang mahalagang kaalyado dahil sa malawakang krisis na kinakaharap ng punong ministro ng United Kingdom na si Keir Starmer. Sa pagsusuri ng politika sa United Kingdom, makikita na hindi lang matatag ang posisyon ni punong ministro Keir Starmer, kundi nasa gitna rin siya ng isang malaking pampulitikang lindol. Ang totoo, sa tinatawag na question hour sa Parlamento ng Britanya, nagbigay ng pahayag si Keir Starmer na ikinagulat maging ng kanyang mga kaalyado. Alam na pala ni Keir Starmer ang koneksyon ni Peter Mandelson kay Jeffrey Epstein bago pa siya italaga bilang embahador sa Estados Unidos. Paalala ko lang, kasalukuyang isinasailalim si Mandelson sa malawakang investigasyon ng pulisya ng Britanya dahil nasangkot siya sa isang napakalaking eskandalo. At ngayon, saan man magpakita si Keir Starmer, agad siyang binabatikos dahil itinago niya ang impormasyon tungkol sa koneksyon ni Mandelson kay Epstein. Ano ang nangyayari? Sino si Mandelson? At ano ang kaugnayan ni Keir Starmer at Ukraine? Talakayin natin ito sa episode na ito. Ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ito. Bago magsimula, pakisubscribe sa channel, mag-like, magkomento sa episode na ito, at sumali sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description at sa dulo ng episode. Kung magiging interesante at kapaki-pakinabang ito para sa inyo, hinihiling ko na suportahan ninyo ang channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Salamat sa suporta ninyo. Ang punong ministro ng United Kingdom na si Keir Starmer ay kaibigan ng Ukraine, sumusuporta sa koalisyon ng mga nagnanais, at nakikipagtulungan kay Emmanuel Macron sa seguridad ng Europa para sa Ukraine. Nasangkot si Keir Starmer sa eskandalong maaaring magpatanggal sa kanya sa posisyon. Mismong Labour Party niya ay hinihikayat siyang magbitiw at sinasabing, pag-isipan mo ang reputasyon mo. Lahat ng ito ay nangyayari matapos ang mga bagong pagsisiwalat tungkol sa pagkakaibigan ng dati niyang embahador sa Amerika na si Mandelson at ng nahatulang kriminal sa sexual na krimen na si Jeffrey Epstein. Isang makapangyarihang politiko sa Britanya at isa pang Lord, si Peter Mandelson, ay umalis sa Labour Party kamakailan lang. Ibig sabihin, inalisan siya ng titulong Lord. Sinabi niya na ayaw niyang makadagdag sa problema matapos mabunyag ang koneksyon niya kay Jeffrey Epstein, isang nahatulang pedopilya. Sinabi ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer na hindi dapat maging miyembro ng House of Lords si Mandelson at ipinag-utos ang investigasyon. Ito ang huling pakikipag-ugnayan ni Mandelson kay Epstein bilang ministro sa pamahalaan ng Britanya. Ngayon, inaakusahan si Starmer na alam niya ang iskandalo at hindi lang nanahimik, kundi itinalaga pa si Mandelson sa mga posisyon ng responsibilidad. At ngayon, sinubukan ni Keir Starmer na pagaanin ang sitwasyon at sinabi na niloko siya ni Mandelson. At narito ang sipi mula kay Starmer ngayong araw. Wala ni isa sa amin ang nakakaalam ng buong lalim at kadiliman ng mga relasyong ito. Gusto kong sabihin na labis akong nagsisisi. Labis akong nagsisisi na nangyari ito sa inyo. Ibig sabihin, siya ay tumutukoy sa mga botante na ganito ang nangyari. Labis ang aking panghihinayang na napakaraming makapangyarihang tao ang nabigo sa inyo. Pinagsisisihan kong naniwala ako sa kasinungalingan ng taong ito at hinirang siya sa posisyon. Pinagsisisihan ko na kailangan ninyong makita ang kwentong ito sa harap ng publiko. Noong nakaraang araw, si Keir Starmer mismo sa Parlamento ng Britanya sa oras ng mga tanong para sa punong ministro. Inamin niyang alam niya ang koneksyon ni na Epstein at Mandelson nang italaga niya si Mandelson bilang embahador ng Britanya sa Amerika noong huling bahagi ng 2024. At agad namang sinabi ni Starmer na hindi lang siya ang pinagtaksilan ni Mandelson, kundi pati ang buong bansa. At narito ang mga kaalyado ng punong ministro na si Starmer. Sa Labour Party, nag-aalala silang baka hindi lang si Starmer ang maapektuhan ng bagong iskandalo. Maaari pa nitong higit pang pahinain ang posisyon ng mismong partido sa mga nakatakdang snap election ngayong tagsibol. At ito ay sa Wales, Scotland at iba pa. At sa buong Britanya. Ganun din ngayon. Sinimulan na ng pulisya ng London ang isang kriminal na investigasyon laban kay Peter Mandelson na inaakusahan ng hindi tamang mga gawain at pagbibigay ng kumpidensyal na impormasyon ng gobyerno. Dames. Pero ano nga ba ang lumabas sa mga bagong file ni Epstein?
Kaya nagkaroon ng ganitong kaguluhan sa buong Gran Britanya. Ipinakita ng mga dokumento ng kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos noong Biyernes na nagpadala si Epstein ng pera kay Lord Mandelson at sa partner nito na naging asawa niya. Ipinapakita ng mga bank statement ang tatlong magkakahiwalay na bayad na tig-20. Ang pinakahuling eskandalo. Kay Starmer ipinadala mula sa account ni Epstein sa Japan Morgan. Nangyari ang mga transaksyong ito noong 2003 at 2004 panahong miyembro pa si Mandelson ng Labour Party. Lumabas ang tanong, para saan ang perang ito? Ngayon, lilipat tayo dyan. Kabilang sa mga inilabas na larawan mula sa huling iskandalo, hindi para saktan si Starmer. Isang taong naka-bathrobe na nakatago ang muka. Sabi ni Mandelson, hindi niya maintindihan kung anong larawan, saan ito at ano ang nangyari bago ito. Ngunit lahat ng ito ay maliit kumpara sa pinakahuling eskandalo. Suntukin si Starmer ng taon si Mandelson. Isinulat ni Epstein, quote, "Masigasig akong nagtatangkang magdala ng pagbabago, pero matigas ang treasury. Inaasikaso ko pa rin ang isyong ito. Ano ba ang pinag-uusapan? Ang pulisyang ito, ang pinakahuling eskandalo na suntukin si Starmer, pero pati na rin ang bansa. Noong panahong iyon, si Lord Mandelson ay nagsilbing ministro ng mga usaping pangnegosyo at syempre, maaari niyang maimpluwensyahan ang lahat ng ito. At sa prinsipyo, iyon nga ang ginawa niya. Inihayag ng kagawaran ng hustisya ng Estados Unidos na si Mandelson ang nagpapatupad ng pulisiya. Pinakabagong eskandalo kay Starmer. Ang bansa ay ito mismo ang puso ng pamahalaan. Parang, alam mo naman na si Mandelson ay may bahid ng ugnayan kay Epstein. Bakit pa siya isinama sa Labour Party? At bakit pa siya itinalaga sa Labour Party? Pinakahuling eskandalo. Paluin. Kay Starmer, pero ang bansa. Sa Mayo 2026 may lokal na halalan sa Britanya. Kung di makontrol ni Starmer ang sitwasyon, baka ito na ang huli niyang eleksyon bilang pinuno. Sinubukan siyempre ni Starmer na iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng pagtanggal kay Mandelson sa kanyang titulo bilang peer at pagiging miyembro ng lihim na konseho. Para sa maraming mambabatas, pati sa kanyang partido, huli na ang hakbang na ito at tila pag-iwas lang sa sariling pagkakamali. Ang iskandalo sa bansa ay maaaring magdulot kay Starmer ng pagkawala ng posisyon na malaking kawalan para sa Ukraine. Hindi ko huhusgahan si Starmer o alam kung may alam siya. Alam daw niya ang koneksyon pero di alam kung gaano kalalim at ngayon sobra ang pagsisisi niya. Kaya dito ko ititigil ang usapan. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa ibaba ng episode na ito. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang para sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription o pagiging sponsor sa YouTube. Sa madaling salita, lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.